Macy's POV. Sus, nagsiselos ka lang yata eh. Hayaan mo yan si Kuya Lucio na mag-enjoy. Gusto nga nila mommy na mag-asawa na yan eh. Kaya pabayaan mo siya. Huwag mo nalang pansinin. Narinig kong sambit ni Sir AJ na kaagad ikinasimangot ni Fantasia. Sino? Yung Melissa na yon? Yak! Ang cheap! Kukuha na rin lang ng babaeng gustong ipalit kay Ate Sara. Doon pa sa malantod. Nainis na sagot ni Ma'am Fantasia. Halata talaga sa boses niya ang disgusto sa babaeng nakita niya kanina sa pool. May mga ganitong issue din palang mga mayayaman. Marami pang napag-usapan ang magkapatid bago nagpaalam si Sir AJ. Narinig ko pang nabanggit niya kay Ma'am Fantasia na malilate daw ng uwi at hindi na makakasabay sa pagkain ng dinner. Ipinagkibit balikat lang naman yun ni Ma'am Fantasia at niyaya niya ako na sa loob ng kanyang silid. Iyon nga lang pagkapasok namin sa loob ng silid nito, nagulat na lang ako nang ibigay niya sa akin ang isang luggage na punong-puno ng mga damit na hindi niya na daw ginagamit. Sa akin na lang daw total, mukhang magkasing size lang naman daw kami kaysa itapon niya. Sure po kayo Ma'am Fantasia? Akin na po lahat ito? Gulat kong bigkas habang titig na titig sa mga damit na bigay niya sa akin. Actually, hindi lang naman damit ang laman ng luggage kundi may mga pampaganda din. May mga sabon, lotion sa tilang mga pampahid sa mukha. Oo nga, sayo na yan. Marami pa akong gustong ibigay sayo kaya lang hindi pa ako masyadong makapaghalungkat eh. Nakangiting sagot niya sa akin. Hindi naman ako makapaniwala. Hindi po ba magagalit ang mommy at daddy mo nito ma'am? Saka, ang dami po. Baka hindi ko rin po ito magamit lahat. Bikas ko naman. Magagamit mo yan, sure ako. Saka nabanggit kaya ni Manang Petra sa akin na wala kang dala na kahit ni isang damit. Dahil tumakas ka lang sa inyo. Sige na, sayo na lahat yan. Nakangitin niya sagot sa akin kaya naman wala na akong choice kung hindi patanggapin na lang. Tinulungan niya pa nga ako na bitbitin patungo sa servant's quarter. Ang mga gamit na bigay niya sa akin. Ako naman sobrang tuwang-tuwa. First time ko rin kasi sa tanang buhay ko na magkaroon ng ganito kagagandang gamit. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw ng buhay ko. Tuluyan na naging panatag ang loob ko sa buong buhay na meron ako. Although patuloy pa rin akong dinadalaw ng mga panaginip at bangungot nang nakaraan na pinid kong labanan yon. Naghilom ng mga sugat at mga pasa pero habang buhay ko sigurong dadalhin sa isip at puso kong mga masasakit na karanasan ko sa buhay. Manang, kaya ko na po magtrabaho. Isang umaga bigkas ko kay Manang habang naghahanda ito palabas ng kwarto. Talagang inagahan ko rin ang aking gising dahil gusto kong sumabay sa kanya sa paglabas. Wala pa namang sinasabi sila Madam Tiffany na mag-uumpisa ka na ah. Saka sigurado kang kaya mo na talaga? Nagtatakang tanong ni Manang. Nakangiti naman akong tumango. Tapos na po akong inumin lahat ng mga gamot na rineseta ni Doc kaya ayos na po ako Manang. Isa pa naboboard na po talaga ako eh. Saka nahihiya na rin po ako kina Madam. Wala na po kasi akong ginagawa araw-araw kung hindi humilat at kumain. Kaagad kong sambit. Napansin ko na tigilan to sabay tango. Okay sige, bahala ka. Pero bago yan, sumama ka na muna sa akin. Tumulong-tulong ka na muna sa mga pwedeng gawin at mamaya kakausapin natin si Madam Tiffany kung saan kanya i-assign. Nakangiting sagot niya sa akin. Excited naman akong tumango at kaagad na naghanda. Dahil wala pa namang binibigay na uniform sila Madam sa akin, nagpa siya ako magsuot ng pajama at maluwag na blouse. Laking tuwa ko dahil tama na nga sinabi ni Mang Fantasia sa akin noon na kapag nagtatagal daw sa kanilang isang kasambahay, pumuputi daw talaga at ito na ngayon ang nangyayari sa akin. Salamat talaga sa cream na reseta ni doktor ko. At wala nang bakas ng bugbog ang aking mukha at braso. Meron man pero sa bandang likod ko na lang at pigi. Pero umaasa ako na matatanggal din yon pagdating ng araw. Masayang sumama na nga ako kay Manang palabas ng aming servant's quarter. Una naming ginawa ay mag-almusal na muna kasamang iba pang kasambahay. Sa ilang linggo ko na pagtira ko dito sa bahay. Halos kilala ko na silang lahat, lalo na si Melay na palagi kong nakakausap tuwing oras ng pahinga nito. Mag-uumpisa ka na raw. Saan ka ma-assign? Tanong ni Melay sa akin habang humihigop kami ng kape. Isa sa pinakagusto ko dito sa bahay na ito'y malaya naming nakakain ng lahat ng nais namin. Never na rin ako nakaramdam ng gutom unlike before, kaya masasabi ko na nagkakalaman na rin ako sa halos isang buwan kong pagtira dito. Hindi ko pa alam eh, kakausapin ko pa mamaya si Madam kung saan ako maa-assign. Nakangiti kong sagot kay Melay. Napatango naman ito tinuloy na lang ang pagkain. Pagkatapos namin kumain, ibinulong sa akin ni Manang Petra na nasa dining area daw ang buong pamilya
Kumakain daw ng agahan kaya abangan ko raw si madam na matapos silang kumain saka ko kakausapin. Baka daw kasi bigla itong umalis ng bahay, lalo na at nakabihis daw. Wala akong choice kundi ang matyagang maghintay sa kusina habang hinihintay na matapos kumain ang mga amo ko. Mukhang hindi pa talaga yata ako pwedeng mag-umpisang magtrabaho hanggat hindi ko pa nakakausap ulit si madam. Kanina pa ako paroon at parito. Sobrang abala ang lahat samantalang heto ako. Nakatunganga at para bang napakabagal ng oras. Yes, who are you? Paano ka nakapasok? Hindi ko mapigilan ng paigtad sa gulat nang marinig ko na may biglang nagsalita sa likuran ko. Wala sa sariling napalingon ako at ganun na lang ang pamimilog ng mga mata ko na sumalubong sa aking paningin na seryosong mukha ni Sir Lucio. Yes, si Sir Lucio, ni hindi ko man lang namalayan ang pagpasok niya dito sa kusina. Ha? Ano po sir? Sorry po. Mahina akong sambit. Napansin ko biglang nagsalubong ang kilay niya kaya hindi ko mapigilan na makaramdam ng kaba. Who are you? Anong ginagawa mo dito sa kusina? Seryosong tanong niya sa akin. Parang gusto kong panginigan ng tuhod sa klase ng titig na ibinabato niya sa akin. At saka, hindi niya ba ako naalala? Nakalimutan niya na ba ako? Sa bagay, simula na isinugod pala ako sa ospital, never nang nag-cruise ang landas namin. Si Ma'am Fantasia at Sir AJ ang palagi kong nakikita dito sa bahay dahil si Ma'am Talia pala'y nasa Amerika. Si Ma'am Lucia naman ay may asawa na daw at bihira lang daw kung dumalaw dito sa bahay. Ako po yung kasama ni Manang Petra, kinakabahan kong sagot sa kanya. Napansin kong halos nagdikit ang kanyang kilay na para bang bigla siyang nahulog sa malalim na pag-iisip bago gulat na tumitig sa akin. Manang Petra, meaning to say, ikaw yung babaeng bubog sarado na kasama ni Manang Petra nung gabing iyon ay sinugod namin sa ospital? Gulat niyang bigkas. Napansin ko lalo siyang lumapit sa akin at sinipat ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Halata sa mukha niyang hindi makapaniwala. Ako nga po sir, at salamat po sa inyo. Mahina akong sagot. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Shit, ikaw na yun? Sigurado ka? Seryosong tanong niya. Wala sa sariling napatango ako habang nakayuko. Hindi ko na rin kasi kayang salubungin pang mga titig niya sa akin. Ako nga po yun sir. Si Macy po. Mahina akong sagot sa kanya. Great, good. Magaling ka na at mukhang nakarecover ka na ha? Sa pagkakataon na ito, bakas na sa boses niya ang tuwa kaya naman muli ako napaangat ng aking tingin. Oo nga po, magaling na pong mga sugat ko sir at salamat po sa tulong niyo. Mahina akong sambit. Kung hindi niya pala ako nakita ngayon, tsak pala na nakalimutan niya na ako. Pero ayos na din dahil kahit papano nakapagpasalamat ako sa kanya. Good, very good. Shit, sa sobrang abala ko ni hindi ko malang nakamusta kay na Mommy at Manang Petrang kalagayan mo. I am so happy na magaling ka na. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko naman malaman kung ngingiti or tatango ba ako. Saka ano kayang kailangan niya dito sa kusina? Bakit parang ang taga niya na dito tapos wala pa siyang balak na umalis? Ayos lang po sir. Hindi naman po mahalaga kung naalala niyo po ako or hindi. Basta po sa panig ko, hindi ko po kayo makakalimutan dahil kayo pong unang gumawa ng hakbang para magamot ako. Nahiya akong sagot sa kanya. Well, no need to mention it. Ang importante magaling ka na. Pasensya ka na sa akin kanina kung nagulat kita. Nagtaka lang kasi talaga ako dahil ang layo ng itsura mo sa dati. Nakangiti niya sagot sa akin. Oo nga po nahihiya akong sagot sa kanya. Nagdarasal na sana umalis na siya at tapusin niya ng pag-uusap namin. Total naman nakapagpasalamat na ako sa kanya. So, anong ginagawa mo dito sa kusina? Kumain ka na ba? Tanong niya. Mukhang marami pa yata siyang tanong na gustong ibato sa akin kaya wala rin akong choice kung hindi maayos na sagutin ng mga yon kahit na para na ako matutunaw sa sobrang hiya. Ang gwapo kasi talaga ni sir, lalo na sa kasuotan niya ngayon. Nagmukha siyang kagalang-galang dahil nakakorbata siya at naka-Amerikana din siya. Tapos na po sir, kumain na po ako. Hinihintay ko na lang po na matapos kumain si Madam Tiffany dahil kakausapin ko po siya. Nahihiya akong sagot sa kanya. Si Mommy? Why? Ano kailangan mo sa kanya? Saka bakit hindi ka na lang pumasok kanina sa dining area para makausap siya? Ayan tuloy, naghintay ka pa ng matagal dito sa kusina. Bigkas niya. Mukhang hindi naman siya istrikto katulad ng inaasahan ko kaya kahit papaano naging palagi naman ang loob ko. Nakakahiya po kasi kung mangiistorbo ako. Saka gusto ko lang pong magpaalam sa mami niyo po na kung pwede na ako mag-umpisang magtrabaho.
Mahina akong sagot sa kanya. Trabaho? Magtatrabaho ka? Ano namang klaseng trabaho yon? Tanong niya na naman. Wala sa sariling muli ako napaangat ng tingin at napatitig kay Sir Lucio. Kanina ko pa kasi napapansin na sa tuwing sinasagot kong tanong niya, binabato niya ulit ako ng panibagong tanong. Naku, baka hindi na kami matapos nito. Hindi ko pa po alam sir kaya nga po kakausapin kong mami niyo. Nahiya akong sagot, hindi naman siya nakaimik, basta nakatayo lang siya sa harapan ko at pinagmamasdan ako. Hindi ko tuloy malaman ang gagawin ko. Wala na yata siyang gustong itanong sa akin pero bakit hindi pa rin siyang maalis? Macy, nandito ka lang pala. Hindi ko mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko nang biglang pumasok dito sa loob ng kusina si Manang Petra. Iyon nga lang, hindi niya natutuloy pang sasabihin niya nang mapadakong tingin niya kay Sir Lucio. Ay, sir, kayo po pala. Good morning po. Narinig kong bati ni Manang Petra kay Sir Lucio. Labis ako nagpasalamat dahil sa wakas may dumating din at ligtas na ako sa question and answer portion sa pagitan naming dalawa ni Sir. Good morning, Manang. Natutuwa ako dahil mukhang magaling na si Macy ha. Nakangiting sagot naman ni Sir Lucio kay Manang. Ah, oo sir, magaling na siya. Tingnan niyo po, lumabas na din ang tunay na kulay ng kanyang balat. Salamat nga po pala sa tulong niyo, sir. Nakangiting sagot naman ni Manang. Tumango naman si sir at pinukol niya na muna ako ng tingin bago muling nagsalita. You're welcome. Masaya ako dahil sa wakas gumaling din siya. Sige na po, mauna na po ako sa inyo. Macy, ingat ka ha. I suggest na huwag ka na munang magpagod. Nakangiting paalam nito at hindi na ako nakaiwas pa ng biglang dumantay ang kamay niya. Sa tuktok ng ulo ko at ginulo ang buhok ko bago siya naglakad paalis. Nagulat man sa ginawa niya pero hindi na ako nakaimik pa. Naku, napakabait talaga nitong si Sir Lucio. Teka lang, nag-thank you ka na ba sa kanya, Macy? Seryosong wika ni Manang. Nang kami na lang ang naiwan dito sa kusina. Wala sa sariling napatango naman ako. Sa totoo lang, gulat pa rin ako sa simpleng ginawa ni Sir Lucio. Hindi ko maintindihan ang sarili ko dahil sa simpleng bagay ng pagpatong na kamay niya. Sa buhok ko ay para bang bigla ako nakaramdam ng kilig. Feeling ko tuloy close na kaming dalawa. Opo, nag-thank you na po ako sa kanya Manang. Nakangiti kong sagot. Mabuti naman kung ganoon. May pagkamasungit din yan si Sir Lucio na kagaya ng daddy niya. Na si Sir Dimitri pero mabait din naman yan. Teka lang, nakausap ko nga pala si Madam. Sinabi ko ng gusto mo't gusto ko daw niyang makausap. Nasa garden siya ngayon. Nakangiting sagot ni Manang, kaagad namang namilog ang mga mata ko dahil sa tuwa. Talaga po? Sige po Manang, pupuntahan ko po siya. Naku, sana tanggap na po ako. Sana pumayag na po siya na magtrabaho na ako. Excited kong bigkas. Eddie, kumbinsihin mo siya, pero kung ano sasabihin ng amo natin, maayos mong tanggapin ha? Wala naman silang ibang hangad kung hindi ang kabutihan mo Nakangiting sagot ni Manang. Nakangiti naman akong tumango. Sinamahan niya pa nga ako sa garden at naabutan namin si Madam Tiffany na nakangiting pinagmamasdan ang mga bulaklak na nasa harap niya. Napakaganda niya talagang tingnan at kung hindi ako nagkakamali, halos kasing edad lang din siya ng nanay ko. Pero mas hamak na batang tingnan itong si Madam kumpara sa edad niya. Sa bagay, gano'n naman talaga sigurong mayayaman at taong walang bisyo. Saka mas hamak na mas mabait si Madam Tiffany kumpara sa lahat. Simula kasi nang dumating ako dito sa bahay nila, hindi ko pa siya nakitang nagalit. Mahinahon din ito kung magsalita. Good morning ma'am. Mahina akong bati habang naglalakad palapit kay Madam Tiffany. Good morning madam. Nandito na po si Macy. Bati naman ni Manang Petra. Natigilan naman si Manang bago nakangiting hinarap ako. Good morning din sa inyo. Sige na Petra, iwan mo na muna kami ni Macy. Nakangiting sagot naman ni Madam Tiffany. Kaya naman mabilis nang tumalima si Manang paalis. Naiwan naman kaming dalawa ni Madam Tiffany dito sa garden. So, kamustang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Nakangiting tanong ni Madam Tiffany sa akin. Sobrang gaan ng boses niya kaya naman kahit paano, palagay din talagang kalooban ko sa kanya. Ayos na po ako madam. Salamat po ulit sa tulong niyo. Nakangiti kong sagot. Napansin kong tumango-tango ito habang hindi niya inaalis ang pagkakatitik sa aking mukha. Masaya ako na magaling ka na iha. Siya nga pala, gusto mo na daw magtrabaho? Sure ka ba na kaya mo na? Tanong niya. Excited naman akong tumango. Opo, kaya ko na po ma'am. Kayang-kaya ko na po. Nakangiti kong sagot. Ilang taon ka na nga ulit? Tanong niya. 17 na po, pero kaya ko na po magtrabaho madam.
Sanay po ako sa trabaho at masipag po ako. Nakangiti kong sagot sa kanya. Napakabata mo pa pala. Halos kasing edad ka lang pala ni AJ. Well, hindi naman necessary na magtatrabaho ka dito sa bahay. Pwede kang tumulong-tulong sa mga gawain dito sa loob ng bahay. Pero hindi ko nare-required sa'yo na magtrabaho ka talaga. Seryoso niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan na makaramdam ng lungkot dahil sa sinabi niya. Hindi man hayagang sinabi ni Madam sa akin pero isa lang ang pinapahiwatig sa tono ng boses niya. Ayaw niya akong tanggapin bilang trabahador sa bahay niya. Bakit po? Sorry po pero ayaw niyo po ba sa akin? Pigil ko sarili kong maiyak na tanong sa kanya. Natatakot din akong isipin na baka hinihintay lang nila na gumaling ako ng lubusan at paalisin na nila ako. Saan naman ako pupulutin kung nagkataon? Wala akong ibang mapupuntahan kung hindi dito lang. Of course not. Paanong ayaw namin sa'yo? No, wag mong isipin ang tungkol sa bagay na yan, Macy. Of course, gusto ka namin kaya nga hanggat maari ayaw na muna namin pagtrabahuhin ka. Dahil sa kondisyon mo ngayon, 17 ka pa lang at sa mga ganyang edad dapat ine-enjoy mong buhay mo. Ang pagiging bata mo, hindi ka pa dapat magtrabaho. Nakangiting paliwanag naman ni Madam Tiffany sa akin. Kung kanina ay naiiyak na ako sa sobrang lungkot, kabaliktaran naman ang naramdaman ko ngayon. Sobrang saya ko dahil hindi ko namang akalain na ito palang iniisip ng amo ko. Kaya pala ayaw nila akong pagtrabahuhin dahil masyado pa daw akong bata. Kabaliktaran naman ang nais ni Madam kumpara sa gusto ng tunay kong ina. Sorry po, akala ko po ayaw niyo na sa akin eh. Kaya lang naman po gusto ko na magtrabaho dahil baka mapalayas na ako dito. Wala na po kasi akong ibang ginawa kung hindi ang tumunganga eh. Nahihiya akong sagot sa kanya. Huwag mong isipin ang tungkol sa bagay na yan, Macy. Palagi mong tandaan na hindi na ibang turing namin sa iyo. Kapag nasa tamang edad ka na, papayagan ka na naming magtrabaho. Pero sa ngayon, mag-enjoy ka na muna. Isipin mo na lang na nagbabakasyon ka dito sa bahay. Nakangiti niyang sagot. Kahit na nahihiya, wala na akong magagawa pa kung hindi ang tumangon na lang. Pero sa kaloob-looban ng puso ko, simula ngayong araw wala na akong balak na huwag magkikilos. Tutulong ako sa mga gawaing bahay kahit nasa maliit na paraan. Para naman hindi masyadong nakakahiya. Sige na, paalis ako ngayon kapag may mga kailangan ka. Huwag kang mahiyang lapitan ako at kausapin. Nakangiting muling bigkas ni Madam. Nahihiya naman akong tumango. Salamat po, nahihiya akong bigkas at dahan-dahang naglakad paalis. Kaya lang bago pa ako nakalayo sa kanya, narinig ko naman ang mahina niya pagtawag sa pangalan ko. Sandali, Macy, tawag niya sa akin kaya nakangiti ako mabilis na lumingon. Ang mabuti pa, sumama ka na lang muna sa akin ngayon. Aalis nga pala kami ni Fantasia kaya sumama ka. Nakangiting pagyayaya niya sa akin. Kaagad namang namilog ang mga mata ko sa gulat. Talaga po, isasama niyo po ako? Tuwang-tuwa akong bigkas. Nakangiti naman siyang tumango. Yes, sumama ka na lang pala sa amin para hindi ka maboard. Sige na, magbihis ka na. Pagkatapos mo magbihis, puntahan mo na si Fantasia sa silid niya, okay? Nakangiti niyang sagot sa akin. Tuwang-tuwa naman akong tumango. Magaan sa kalooban ko na naglakad ako pabalik ng servants' quarter. Naligo ako at naghanap ng komportabling damit na may isusuot. Hindi lang naman ang pambahay na damit ang ibinigay sa akin ni Mang Fantasia. At may mga nahalong maong, blouse, kaya yun na din ang pinili kong suotin. Tamang sinabi ni Mang Fantasia sa akin, magkasing katawan lang kami kaya sumakto sa akin ng fitted jeans na tinernuhan ko ng itim na blouse. Sa paa naman, isinuot ko na rin ang flat sandals na bigay din ni Mang Fantasia sa akin. Mabuti na lang talaga at binigyan ako ng mga damit ni Mang Fantasia. Kung hindi baka wala akong may isusuot ngayon. Aba, at para may lakad ka ha? Kasalukuyan ko na itinatali ang mahaba kong buhok dito sa harap ng salamin. Nang biglang dumating si Manang Petra. Niyaya po ako ni Madam na sumama sa kanila ni Mang Fantasia na lumabas, Manang. Nakangiti kong sagot. Talaga? Di mabuti. Teka lang, nasabi mo na ba kay Ma'am kung anong pakay mo? Tanong niya. Opo, nasabi ko na po. Sabi niya pwede naman daw ako magtrabaho kaya lang hintayin ko para po muna na tumungtong ako sa tamang edad. Nalulungkot ko namang sagot. Talaga? Abat mabuti naman kung ganon. Alam ko na itong mangyayari kaya hayaan mo na lang ang desisyon nila, Madam. Hindi talaga yan sila tumatanggap na mga minor di edad. Nakangiting sagot ni Manang. Paano po kaya yan, Manang? Kaka-17 ko pa lang po. Matagal pa po ako magi-18. Sagot ko naman. Naku, huwag mo nang isipin ang tungkol sa bagay na yan.
Sa tagal ng panahong wala kang ginawa kundi ang magtrabaho. Eto ng chance mo na makapagpahinga na muna. Nakangiting sagot naman ni Manang sa akin. Wala sa sariling malalim ako na pabuntong hininga habang sinisipat ko ng tingin ng sarili kong refleksyon sa salamin. Sa bagay, basta bahala na. Kapag maboring ako, tutulong-tulong na lang din siguro ako sa mga trabaho dito sa bahay. Ayos lang naman po sa akin kahit na walang sweldo. Bastang importante makakakain ako at may matutuluyan ako. Nakangiti kong sagot. Naku, ikaw talagang bata ka. Kung ano-anong naiisip mo. Sige na, bilisan mo na. Baka ikaw na lang ang hinihintay nila madam. Nakangiti niyang sagot sa akin. Manang, palagay niyo po ba bagay sa akin tong suot ko ngayon? Maganda po ba? Nakangiti kong tanong kay Manang at umikot pa talaga ako sa harapan niya. Aba at oo naman, ang ganda mo kaya. Dalagang-dalaga ka ng tingnan, Missy. Nakangiting sagot niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng matawa. Talaga po? Alam niyo po, first time ko nakasuot ng ganito kagandang damit at ganito palang pakiramdam. Feeling ko nga pong ganda-ganda ko eh. Nakangiti kong sagot sa kanya. Natawa naman si Manang.